at konting repair na rin para kahit papano maging maayos yung motor natin. Naayos ko lang kasi to pag umuwi ako ng probinsya eh. Yung fender pala niya sa likod ay kinulayan ko na rin ng itim para bumagay. Nisprayan ko lang siya ng kulay black, wala kasing primer eh. Dapat kasi nauna yung primer bago yung black. Pero goods pa rin naman yan kasi inisisan ko ng liha. Tinanggal ko muna yung mga kalakalawang niya bago ko inisprayan ng ganyan. Ngayong araw nga mga idol ay magpipintura tayo ng mga kinakalawang na parts ng ating motor. Grabe nga at nabutas na tong headlight ko dahil sa kalawang. Di ko na nga rin maasikaso to kasi sobrang busy na nga sa trabaho. Naiwan din kasi to sa probinsya at kakauwi ko lang din kasi. Pinagbabaklas ko na kasi yung ibang parts niyan bilang scrambler nung sinet up ko siya. Mga kinakalawang na kasi yun eh. Kaya nga kung napapansin nyo, binalik ko siya sa dating setup niya o sa original na itsura niya. Tingnan nyo naman kung anong nangyari sa busina ko. Kinalawang na ng sobra. Babaklasin ko nga siya mamaya para masama na siya sa pipinturahan ko. Dito kasi sa probinsya namin ay malapit kami sa dagat kaya talagang kakalawangin yung ibang parte ng ating motor. Dahil nga sa singaw ng alat na pinapadpad rin ng hangin. Bago ko nga simulan magpintura ay uhugasan ko muna yung motor ko kasi sobrang alikabok na. Matagal na kasi hindi umuulan kasi summer eh. Kaya yung mga alikabok nagdikita na sa mga singit-singit ng motor ko. Kaya nga huhugasan ko siya para malinis tingnan. Matagal din akong walang upload kaya nag-update ako ngayon. Meron kasing time na tinatamad akong gumawa ng video. Ang hirap din kasi pag ginugugol mo yung oras mo sa paggawa ng video. Ilang oras ka mag-edit, mag-iisip ka ng content, tapos pagtatawanan ka pa ng mga taong nakapaligid sa'yo. Ang hirap din kasi gumawa ng video, tapos pag nag-upload ka, konti lang din yung manonood sa'yo. Kaya nga sinasabi ko na lang sa sarili ko na dito ako masaya at libangan ko na gumawa ng mga video. Kaya nga sabi ko, itutuloy ko pa rin to kahit konti na lang yung nanonood sa akin. Ang mahalaga naman doon ay masaya ako sa ginagawa ko eh. Wala naman akong paki sa mga sinasabi ng iba dyan. Ang mahalaga lang sa akin ay nag-i-enjoy ako kung ano man yung mga ginagawa ko. At ang importante naman ay nakakatulong ako sa iba. Dahil sa mga tutorial vlog ko tungkol sa motor. Yung mga parts pala ng motor ko na mga kinalawang ay niliha ko na din. Katulad na lang nitong taillight ko na para sa scrambler. At yung bracket niya na kinalawang na din ng sobra. Hindi ko na pala ipa-primer to kasi kinulang ako sa budget. Bale, ang ginawa ko na lang dyan ay inisisan ko na lang ng liha para nga matanggal yung kalakalawang niya. Ito naman yung para sa signal light niya. Nalinisan ko na rin pala yan at pipinturahan ko na lang. Sunod ko na nga palang gagawin ay tatalian ko na tapos ibibitin ko para ma-sprayan ko siya ng pintura. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Natalian ko na nga lahat at naibitin ko na. Bali pipinturahan ko na lang. Ito pala yung grab bar ko sa likod, stainless pala siya. Pero pipinturahan ko siya ng itim kasi hindi siya bagay. Pagka ganyan yung kulay niya. Pagkatapos ko ang ibitin, saka ko pininturahan. Nisprayan ko lang siya ng kulay black, wala kasing primer eh. Dapat kasi nauna yung primer bago yung black. Pero goods pa rin naman yan kasi inisisan ko ng liha. Tinanggal ko muna yung mga kalakalawang niya bago ko inisprayan ng ganyan. Alam ko mabilis lang siya matuklap, pero sa sunod na pipinturahan ko siya, gagamitan ko na siya ng primer na kulay bago siya kulayan ng black. Ginawa ko lang naman yan para magmukhang bago yung motor ko. Pinapanood pa nga ako dyan ng anak ko. Sabi ko umalis ka dyan, baka ka ma-sprayan. Paglaki daw niya, siya na daw yung magdadrive ng motor. Ayan nga't pati yung grabber sa likod, pininturahan ko na din para nga bumagay sa kulay ng motor. Sa sunod nga, ikukulayan ko muna siya ng primer bago ko pinturahan ng kulay itim para solid yung kulay niya at hindi siya basta-basta tutuklap. Natapos ko na ang pinturahan lahat at okay naman, maganda pa rin naman tingnan kahit hindi siya na primer. Solid pa rin. Ayan at pagkatapos ng matuyo niyan, ay ikakabit ko na. Isasalpa ko na yan isa-isa. Ito pala yung busena niya, pininturahan ko na din. Nagmukha siyang bago oh. Bale, ikakabit ko na rin yan ngayon. Yung headlight naman ay hindi ko na kayang i-repair yan kasi sobrang laki na ng butas nyo. Bale, tatapalan ko na lang siguro ng sealant yan para hindi siya pasukan ng tubig kung sakali maglilinis ako. Diskarte na lang muna siguro kasi wala tayong pamalit na bago. At konting repair na rin para kahit papano maging maayos yung motor natin. Naayos ko lang kasi to pag umuwi ako ng probinsya eh. Yung fender pala niya sa likod ay kinulayan ko na rin ng itim para bumagay. Mas gusto ko kasi yung mga solid na itim na kulay eh. Para medyo maangas tingnan at may dating. Hindi ko na rin pala naipakita sa inyo kung paano ko pininturahan yan. Na-assemble ko na nga at mamaya ay tapos na rin yan. Wala pala akong pinutol o ginalaw sa motor ko. Kaya kung pwede siyang ibalik sa dating forma, kaya nating ibalik. Mas gusto ko kasi yung walang gagalawin sa kanya. Hindi ko pa rin pala siya napapalitan ng gulong, magto 2 years na din. Inuuna ko kasi yung pamilya bago yung sariling luho.
did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away, but now I see what you teach